You know what? Mao ni ang secret sa life nganong mahimo kang mabungahon, malambuon, the moment you keep on honoring and acknowledging what the Lord has done in your life. And ato ka nang ginadeclare all throughout sa atong mga kinabuhi. I'm so excited this morning to talk to you about the Word of God. Ingnan mong katapad, pulong sa Diyos. In fact, ako ning gibutangan og title nga Rejoicing in the Word of God. Rejoicing in the Word of God. Bisag asa ka muadto nga pagtulunan igsoon sa imong Christian life, mubalik gyud ka unsa ang gideclare sa Word ni Lord. Ang akong goal this morning, nga ang matag usa sa ato, maingganyo nako, ma-challenge nako ang matag usa, nga gikan karon kung ikaw nagpadayo na o naghimo na sa imong daily devotion, ang goal nako is every one of us, ang tanan gayud. Akong prayer, akong goal, nga human sa atong meditation, human sa akong sharing sa word ni Lord today, maingganyo ko kamong tanan, nga gikan karon magpadayon ikaw sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. That's my goal. That's my prayer. Because nakita nako, nasabtan nako as I journey in the Lord, nga ang gikanahanglan nato aron ka mabuhi is the Word of God. Akong balikon, ang atong gikinahanglan aron ka mabuhi is the Word of God. That is why Satan for sometimes nahimo siyang master sa pag-deceive sa mga people nga ang tao dili kinahanglan magbasa sa pulong sa Ginoo. Ang tao dili kinahanglan mag-spend time sa word ni Lord. Mao na ang gimaster sa enemy because nahibalo ang enemy that kung ang usa ka tawo mag-decide nga maghimo siya desisyon to journey his life in the Word of God daily, that person will gain wisdom from the Lord, and through that wisdom, that person will live a life, a kind of life nga gidesign ni Lord originally. That is why ginapilit sa demonyo nga dili ka mubasag Bible, dili ka maminaw sa word ni Lord. Ang imong paminawon, ang mga positive principles sa people outside, but not on the Word of God. But I tell you this morning, kuhita imong katapad, salamat sa Ginoo kay niya ka, ingna siya. Kay mauni ang sinugdan sa imong kinabuhi kung nagsugod ka pa lang. Kung nakasugod na ka, mauni ang pagpadayon sa imong paglambo sa imong kinabuhi. The moment na ka sa presence ni Lord and having the Word of God itself. That's why dapat mag-resolve ka. The moment na Word ni Lord is a celebration to you. The moment mag-devotional ka, mag-secretly devotion ka every morning, that is your rejoicing. Mao na pinaka the best nga life nimo during the day. How many of us will say amen to that? No? Kay daghan sa ato karon na deceive ta sa mga cares of this world, kabisi aning kalibutan, labi na kung ikaw inahan o amahan, o ikaw estudyante, daghan estudyante biktima niini. Tungod kay gabi na mo tulog, adlaw na pod nga mo mata, pagkamata niya, ang iyang isipon dayon ang pagpangandam paadtog eskwelahan. Wala nang word ni Lord. Kinsay mga estudyante nga mag-ingon amin ni ana. Uy, praise God, perfect day ni mga estudyante dire. No? Dili mo angkon. When you say and when you admit, that's the time nga mahil ang imong heart. Ako nang ginasulti na wala na ko ilipod-lipod, kay even sa akong mga anak, maobserbahan ako sa ilaha. No? Di na lang ko maghatag example sa inyo, kay wako kakita ninyo. Even ang akong mga anak, sa dihang dili sila makatulog o sayo sa gabi, magmata sila about time to prepare the school. Pagmata nila, bangon diretso, adtong CR, mag-prepare, mag-ilis, after that, go to school. Napansin ako na sa ilaha. And we begin to correct that unto them. I don't know kung ako lang bang mga anak ang naisama ng experience. How about mga estudyante, okay ra ba mo? Nag-devotional mo everyday? Ang wala nag-devotion, say amen. Walay mo angkon gihapon.
Believe ko ninyo. Grabe, walay solusyon nga itong buhaton karon, kaya wala man na problema. Kinsa na problema sa iyang devotion, sa amen? Uy, di tanawa lagi. Naghulat na rin, mag-amen diya ka, mag-amen po ko ba? Ayaw ka ulaw. Because the moment you recognize that, it's the beginning of a solution. Ayaw pagpakuringin nun, nga nagdevotion ko, nga wala di ay. Ayaw. Because again, my goal this morning, ma-encourage ko kamo to rejoice in the Word of God. Is that an amen? Kaya basic kaya itong pagkatanahon. Nga naman unsa ka-importante ang Word ni Lord. Magreflecta sa life ni Jesus. Okay? Siya nga itong model, o siya nga itong pagkatanahon, ingon ang Bible, fix your eyes on Jesus, the author, the finisher of our faith. And the moment we fix our eyes on Jesus to be our model, our example, then we can begin to reflect sa itong kagalingon na pwede di ay mahitabo sa ako because Jesus once upon a time, He became a man. Though He is God, but He became a man like us, the Bible said. So atong tanahon, unsay nahitabo? The moment si Jesus, nagkaroon siya meditation, receiving sa word sa iyang Father, as He execute ministry on earth. Mag-reflect ang anak kaniya. Unsay nahitabo niya? Matthew chapter 13, verse 54. Mag-start ko sa verse 54. But actually, akong ibasahon ang sa verse 58. Matthew 13, verse 54. Ingon ang Bible, when He had come to His own country, He taught them in their synagogue, so that they were astonished and said, where did this man get this wisdom and these mighty works? Alright? Sa dihang nudlo si Jesus Christ, so in fact, actually the story is in the chapter 13, verse 1, because nagsugod na siya sa pagtudlo sa Jesus mahitungod sa kingdom of God. Jesus never teach about how to build the church. But Jesus ultimately teach about the kingdom of God. And He goes on nga nag-share sa series. And then pagabot sa verse 54, grabe, na-amaze ang mga tao. Natingala sila. Nga naman natingala sila. Look at the next verse. Ako na lang basahon ni sa verse nga sunod. Ingon siya, is this not the carpenter's son? Is not his mother called Mary? And his brothers, James, Joseph, Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? Where then did this man get all this wisdom, or all these things? So they were offended at him. But Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his own country and in his own house. Now he did not do many mighty works there because of their unbelief. As far as Jesus Christ is concerned, He is an ordinary man, a carpenter's son. Kagaya nga mahan, karpintero man si Joseph. How come sa verse 54, ang mga tao na astonished, na-amaze sila, kay grabe ang wisdom. And along with wisdom, following mighty works. Igsoon, ang tinuod nga nay wisdom, dunay manifestation sa mighty works. Let me say this again. Ang tinuod nga nay kaalam, mosunod ang mighty works. Meaning, evidence of the wisdom. And you know what? Nag-reflect ko ni ini sa akong heart, igsoon. And this could be the reflection of every man of God, every pastors, ministers, every leaders, every believers. When we say that we have the wisdom of God, when we say that we know the Bible, the Word of God, and we have a surrendered life to God, kamo mo unsay sunod nga mahitabo, dapat mo sunod ang mighty works. Meaning, ebidensya. Ang tinuod nga naa sa Ginoo, nagsugod sa pag-serve sa Ginoo, exciting na nga life, kay ang musunod niya na mga katingalahan, nindot nga mga butang, mahitabo sa iyang kinabuhi. Gusto ta mo dasigo niya na nga kamatuuran.
Dili tinuod ang giingon sa kalibutan nga kung mangalagad ka sa Ginoo, purdoy ang imong kinabuhi. Maglisod ka. Kay mga born again, lisod ang kinabuhi. That is not true. But according to this verse, the moment do na kay wisdom, and wisdom, you know what? What is wisdom? Application of what we learn, and that application is we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, which is the source of everything. Now, mag-journey ka kay Lord, kay i-change niya ang imong direksyon. Kaya excited me pag dunay mag-journey kay Lord. Kaya nahibalumion sa'y mahitabo the moment magpadayon siya. Pero ang buhaton po sa enemy, birahon ka niya. Kaya sometimes ang atong journey, nag-journey, putol, dili ka makasabot. Why? Because the enemy, gusto niya nga dili ka magpadayon, kay nahibalos siya unsay mahitabo nimo. Kaya tanaw nato ning reflection kay Jesus Christ. Mighty works. Mighty works because of the wisdom that comes from the Father. Meaning, wisdom of God, dunay manifestation. Mighty work means extraordinary. Kaya sa tinuod lang kamo karon diha nga nagalingkod, dili na ako ma-memorize inyong mga naong, mga pangalan basically. But the moment ang imong heart naka-intune kay Lord, nagsugod na ka kay Lord, magsugod na ang mga mighty works mahitabo sa imong life. Yan. Lord, bless those who believe, Lord. Mighty works will follow. Why? Because you are following the great model, the great example, and He is not just an ordinary man, He is God Himself, and His name is Jesus. So, sa imong pagabuhaton, kining mga sunod na mga butang akong i-share sa inyo para maka-acquire kag wisdom and then maka-perform kag mighty works. Kasi gusto mag-acquire of wisdom. So that you will fulfill or perform mighty works. Because mighty works is limited only through the wisdom of God. Pag yung gani kag mighty works, evidence. Pag yung gani kag mighty works, nga gingon sa Bible, dili siya temporary, is a lifelong experience, even eternity. Ang kalibutan karon nagasettle sila og temporary. But si Lord, He never settle on the temporary. Mga dili siya ordinaryo ang pagsugod. Mga nadaghan mo yung lisod. Okay lang, nagsugod eh. Di man ko kasabot sa Bible, okay lang, nagsugod eh. But the moment tuloy-tuloy-tuloy ka, then following the mighty works. Let me begin sharing this to you. Let me say this, paying attention to the Word of God. Paying attention, from the very word attention. Ingnay mong katapad, attention. Ayan, nakaagi din yung mga CET, yung mga ROTC. Unsay gipasabot pag mayroon ng commander, attention, meaning take heed. Because there is very important instruction that I may give it to you. Pero gani kung ang kadete, doon na instruction, pero wala siya nag-pay attention, pag abot sa trabaho, manganga na siya. Unsa di ini? Because the day nga naghatag instruction, you did not pay attention. So kuhita na po ni mong katapad, ingat siya, attention! Ayan. Makahinomdom na lang sa tani sa atong high school life. Because I was once a platoon leader. Kaya, pag di ko galing attention, no movement, but focus, listen, because something is about to declare from our core commander. And that is our God. So number one, nga atong i-pay attention is studying the Word. Say the word, studying the Word. Mao ni ang pag-pay attention nato sa gusto nga isulti ni Lord. You have to spend time studying. Ang nakanindot kay Lord, kay bisag wala ka pa nag-eskwela sa formal nga eskwelahan, you can start studying. Grabe nga offer ni Lord sa ato. John chapter 6 verse 27. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on Him God the Father has placed His seal of approval.
I like to emphasize kining first sentence and second sentence. Atong dungan ng pagbasa, ready, one to go. Do not work for food that spoils, but for food that endures eternal life. Usa lang man ang mag-endures for eternity. Kamo mo unsa? The Word of God. Heaven and earth will pass away, but the Word of God will stand for eternity. And the Bible said, do not work for food that spoils. Karon nabali. Wala na time para sa Word ni Lord, pero grabe ang pagtrabaho sa food for the body. Is that true? Ang paggugol sa time sa business, grabe, 100%. Kay Lord, 30% lang. Kung atong balikan na ito mga experience before, pag-abot sa church, lami kay katulog. Pero sa trabaho, grabe ka-awake. Nga naman, naisweldo dito eh. Kay Lord, dili ni mo na-appreciate kay Lord. But the Bible said, the moment you spend time in the Word, you study in the Word, you work for the Word, that is altogether for eternity, igsoon. We need food, yes. Kaya ingon ang Bible, man shall not live by bread alone, but, meaning we need that bread. Dili pwede wala tayo bread in our body. Pero ingon siya, but don't settle that bread alone. Also, you need the Word of God. Every spoken word of the Lord. That's why the Bible is telling us today, the moment mag-spend time there, ingon siya, for on Him, God the Father has placed His seal of approval. Meaning, the moment mag-study ka sa Word ni Lord, you are getting the approval of God. Okay? And God's approval is very important. Magtrabaho ka sa imong opisina, magtrabaho ka sa imong company, magtrabaho ka sa imong mga kliyente nimo, i-approve ka nila by giving you the sweldo, by giving you the commendation. What about God when you work for His Word? God said, I will also give my approval to you. Meaning, pag-approvean ka ni Lord, grabe ang imong sweldo diha. Grabe ang iyang ihatag nimo kasi approve ka eh. And many a times, grabe ta ginapangayo kay Lord, pero wala nato gigahin ang moment nga maging approved ta kay Lord by studying His Word. That even gani atong pag-spend sa church, makalingkod lang ta diha og 1 hour, 2 hours, murabag nag-alingasan na ka. Pero wala ka nakasayod, mao ni ang imong working for food that endures for eternal life. If you believe, say amen to that. Meaning you labor by studying the Word of God. Studying the Word of God is laboring. You labor by studying the Word of God. Meaning, you spend time in the Word. 1 hour, 1 hour and a half in your devotional. Grabe, nagkubkub ka diha og mga kaalam, pamaagi sa Ginoo. That is actually laboring. So that do na kay wisdom. Pag na kay wisdom, there will be mighty works. Amen? Kaya dili pwede nga na-wisdom pero usay bunga, usay resulta. And for me personally, when I realized that, yun ako, Lord, dili pwede, nag-bring ko sa Word, Lord, nag-Bible study ko, nag-cell group ko, nag-counsel ko, Lord. Kanunay na akong gi-declare imong Word, Lord, where is the mighty works? Kaya insulto kayo sa usa ka pastor, nga grabe, nagwali, tanan na lang gibuhat ang Word ni Lord, gimantala bisag asa, pero paglingi, naglisod-lisod ang kinabuhi. Grabe, asa man ni dapit. That's my experience and that is my reflection. I don't know sa uban mga pastor, but for me personally, when I understand this, Lord, di pwedeng away mighty works. Can I hear an amen? The same sa imong Christian, the same sa imong believer, the same sa imong primary leader, 144 leader. The moment you labor in the Lord, mighty works will follow. Kasi ganahan sa mighty works, you need to labor in the Word of God. Study the Word of God. Ingnan imong katapad, pagtuon.
Another is 2 Timothy chapter 2 verse 15. Atong dunganan, ready, want to go. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ingnay mong katapad, study. Kamamon sa deception sa enemy, sa ato, kanang mag-study og Bible kay pastor nga trabaho na. Mao bitaw nagsimba ko kay para si pastor nga nag-study, walihan ko niya, tudluan ko niya. Pero ang pag-study kay pastor na, dili na maong gingon sa Bible. The moment you start deciding to follow the Lord, you are, gamiton akong word, obliged. You are encouraged na lang para medyo gaan. You are encouraged to study, to show thyself approved unto God. Nga naman, mo trabaho man ka. Dili lang sa kingdom ni Lord, mo trabaho man ka sa imong secular. Mo eskwela man ka, asa magagikan ang wisdom nimo, asa magagikan ang strength nimo kay Lord, ikong wala kay word ni Lord. Mo gamit na pod kag magic, pamaagi sa kalibutan. Anak kas Ginoo. Unsa na karon? That's why you need to study. You need to spend time in the Word of God. Can I hear an amen to that? So, ang imong pag-study para dunay approve ni Lord. Pag-approve ka na ni Lord, you can ask, you can tell Him because you are being approved by Him already. Acts chapter 2 verse 22. I hope ginalistan nyo na yung mga verses. Powerful kayo na yung mga verses igsoon. No? Ayaw pagsalig nga i-memorize nimo sa imong utok, malimtan nimo ni unya. To kaon ra ni unya sa langgam nga nagatang diha nimo, malimtan nimo. Pero kung imong gisulat, ma-review nimo. Acts 2:22. Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles, wonders, and signs which God did by him in the midst of you, as ye yourselves also knew. Pag doon na approval sa Ginoo, unsay mahitabo, unsay sunod? Miracles, signs, and wonders. Unsa maning miracle, signs, and wonders? Number 1 is the life change and transform. Miracle, signs, and wonders, the words kaniadto nga kusog mamalikas, wala na. Milagro na. Wonder na. Ang mga life before, ang kinabuhi kaniadto, nga mulihis og dalan before muuli og balay. Karon, diretso na sa balay. Miracle na. O, kinsa na may nakatagamtag og mga milagro karon? Ang ato mong ginaisip nga milagro, ang buta nakalakaw, ang bakol nakakita. Mamong ko na itong milagro nga ginaisip. O, milagro gihapon na. Pero ang number 1 nga milagro, ang kinabuhi nimo, nabag-o na ba? Ang asawa, wa pa ko kadungog nga nag-amin. Kay pastor, ang akong bana, murag kinanglan pagining milagro, nga mabag-o ginisya. Mao na dili ta magpalayo igsoon sa application sa word. Because si Lord mismo nagkinahanglan siya og manifestation sa atong kinabuhi so that kitang tanan makatagamtam what are the basic dapat nga atong ma-enjoy the moment your life is being approved by God. I-work out nato ni. Nga adunay change and transformation. Nag-learn ba ta this morning? Amen. So, i-declare sa imong katapad, you are for signs and wonders. Yeah, i-declare ni muna sa iya. Ang imong kinabuhi, signs and wonders. Dunay mga katingalahan nga mga sinyalis. O dunay mga katingalahang mga butang na hitabo nimo. O wala nakapilit sa imong identity lang before, but you are expecting and praying for something nga mahitabo in ahead of you. The Word of God is the power of God.
Kaya kung wala ang pulong sa Ginoo, imposible ang mga miracles, signs, and wonders. Next slide, please. Aron pinagi nini, duna siya'y declaration sa atong life. Studying the Word of God is digging deeper or deeply into the Word in search of the wisdom of God. Mao day ni hinungdan. Nganong mo study ka? Gina-search nimo ang wisdom ni Lord. Lord, unsay gusto day nimo mahitabo sa ako? Lord, unsa day mong plano sa akong life, Lord? Kung kinihitabo sa ila, paano mag-impact ni sa ako, Ginoo? And the moment you receive that words of wisdom, excited ka sa imong life. Nga naman, sigurado ka. Kayo unsa man imong giguptan, dili words of men, but words of God. Dali ra kay nako ma-identify ang Christian nga wala na founded ang iyang life sa word ni Lord. Pag nagka-problema na, di na nimo makita. Pag nagka-problema na, lahi na ang aksyon, lahi na ang iyang mga desisyon. And yet that person, she calls herself or himself a Christian. Wala na ako gina-question na iyang pagka-Christian, but akong gusto nga ma-develop sa iya ang iyang spending time sa word ni Lord. That's why if that Christian modul sa ako, mag-connect sa ako siyang ibalik sa word. Because kung walay wisdom sa imong life, pag nakay problema, maratol ka. Matanggal ka sa trabaho, mura na magunsa naman ko ani. Kung wala kay word ni Lord, ang imong gisaligan, imo na lang trabaho. Any problem mamabot sa imong life, kung wala kay word ni Lord, as if end na sa imong world. Pag mao ni nahitabo sa daghan nga mga nagpakamatay, mao ni mga nahitabo sa daghan nga nagsulod og mga bisyo, mao ni nahitabo sa mga naglihis nga mga kinabuhi. In the absence of the word of God, there is no stability. Ayaw ninyo ni i-underestimate that statement because mao ni makabiktima sa ato the moment wala ka sa word sa Ginoo. Kaya studying the word of God is digging deeply into the word in search of wisdom of God. Ang atong gipangayo ang kaalam sa Dios. Ginikanan, dili basta-basta ang maimong ginikanan. Labi na og na kay mga anak. Dili siya madala sa mga na-learn lang nimo sa palibot, ing-aning anak kong anak. No, it's all about wisdom from God, how to train a child. Is that an amen, parents? Kay maluoy ko magtanaw sa mga ginikanan nga wala sila nagsubsob sa presence ni Lord. And yet, gipadagan nila ng pamilya, kung giunsa nila na, I don't know. Makita nimo, yes, successful, quote-unquote, but again, later akong isulti sa inyo, all of those are just but temporary. It will not last. Kung ikaw estudyante, nag-eskwela ka, wala ka nagsubsob sa word ni Lord, pwede nimo pursue ang imong career, pero one day matingala ka, grabe, mauna niya akong naabtan, pero dili man lagi ko malipayon. Grabe, napag-something nga kulang ani. Kaya sige na po ka, mag-doctorate na ba ka? PhD, tanan lang nga doctorate. Pila na ka-degree ang nanay mo, napulo na. Pero kulang paghihapon. Because again, without the Word of God, there will be no satisfaction. Amen? Sa mga lalaki, magminyo sila. Kaya kung maminyo na ko, ma-okay na ako ang life. Na kay word ni Lord. Wala, basta gusto ko maminyo. Matingala ka, human siya ng pakasal ni tanaw na puglaing babae. Nga naman na. In the absence of the word of God, people will have no satisfaction. I can tell you many, many stories nga makita nato sa palibot. Kay balo ko usay kulang ni ana kung walay word ni Lord. Matthew 6:33, very clear. Gitawag na ako na siya nga, the spiritual jackpot. Nga namang spiritual jackpot? Ingon ang last verse, ingon ang last line, and all these things shall be added unto you. Di jackpot. Pero sa imong buhaton, seek first His kingdom and His righteousness. Sorry to use the word jackpot. No jackpot kay Lord actually. Pero it's the best word na pwede na kong gamiton para maingganyo ta ka. Kung gusto ka, makasinati og life nga, ma-amaze ka, seek first His kingdom and His righteousness. Kanang tanan nga imong gipangandoy, tanan na gusto niyo mahitabo, ingon sa Lord, i-add ko lang na sa imo. Pero kung wala kay study sa word ni Lord, magduda ka niana. Or in fact, as we manifest
as we are about to manifest, people around us are just waiting for your manifestation. Can I give this verse to you? Romans 8:19. Ingon ng Romans 8:19, for the earnest expectation of the creation eagerly waits. Grabe na, eagerly waits. Kinsa ilang ginapaabot, ginahulat? Kinsa? According to the verse? Come on. Kinsa ang gihulat nila? For the revealing of the sons of God. Hinay mong katapad, anak ba ka sa Diyos? Unsay iyang tubag? Tanang anak sa Diyos, mingon og amen. Wow. Wow, praise God. Ang creation naghulat nimo. Nagpaabot sila sa imo. Kung kanusa ka mo manifest. Tanan nga tao sa imong palibot naghulat sila. Born again ni, Kristohano ni, ang iyang mga gagawa sa iyang bibig, puro Jesus Christ, hallelujah, praise the Lord. Pero gahulat sila, kanusa ka mo manifest. Meaning, nangita sila, ebidensya. Nadungog ninyo? Kaya dili siya mastery sa imong gisulti, kundi life. Pag moingon ka sa imong silingan, ang Dios na higugma kanimo, naghuwat sila kung nakitaan bagid sa imo ang gugma. Wala na question kay Lord. God is love, good na. Pero naghuwat sila, ikaw ba, doon na basad kay agape love sa ilaha. Ang Dios mo panalangin sa imong life, gahulat sila, ikaw nga nagsulti, doon na ba ipanalangin? Maayo gayud ang Dios, God is really good. Gusto sila makakita sa imong life nga nagsulti, maayo ba gyud ang Ginoo niya? Dili nimo na ma-journey zone without wisdom from the Lord. Muna, tuldok ka na nato ang mga pronouncement nato nga walay manifestation. So, paano ka mag-manifest? Balik ka. Ingnay mong katapad, study the Word. Kaya ang tanang nag-eskwela, sila lang ang maaprubahan. Ang tanang nga nag-eskwela, tanang nga nag-study, sila lang ang makakuhag certificate. Doon na ba nini-standby sa kanto, one day gitawag sa teacher, ali, dire, kay graduation na. Doon na kay certificate. Nabay nga na? Wala. Even gani nag-study na, nabagsak pa. Ikaw pa kaha nga nag-standby sa kanto, nangandoy ka nga na kay certificate of graduation. Basic principle and truth. So kung ikaw born again pero wala ka ga-study, approve ka kay Lord. Basic disapprove. So for us to be approved, unsay buhaton, number 1, study. That's my goal. Ngagikan karon, mag-study ka na diha sa pulong sa Ginoo. Isaiah chapter 8 verse 18. Declare na to. Ready? 1, 2, read. Here am I, and the children whom the Lord has given me. Declare, we are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Kanayan, amen. Pagpakay si Lord kung signs and wonders ka. Hallelujah. This is Prophet Isaiah. He prophesied among the people. Naingon siya, we are for signs and wonders. Kita na lang ang giasahan sa kalibutan nga magmugna og mga milagro. Nga ang mga imposible, posible siya. Moingon siya, ay kana posible na nga mo bago. Dili, imposible. Posible. Imposible nga magkauli na sila. Posible lagi. Kita ang mga signs and wonders. Kana adik-adik din lagi na maayos. Maayos lagi na. Grabe ang atong hope. Kana yan, amen.
Ang tanan nga nag-surrender na, ikaw wala ka nag-surrender, kay gusto nimo makita ang wonders ni Lord. As long ng tao na ginhawa pa na, may paglaom na. Kaya pag uli nimo sa balay, tanawan ninyo imong mga parinti dito, imong igsoon, imong ginikanan kung wala nang alagad sa Ginoo. Papa, naginhawa ka pa? Oo, naginhawa. May paglaom ka pa. Ang unsa man ang paglaom gingon nimo nga mobalik ka sa sabakan sa Ginoo. Maghulat ko kanusa ka mo decide. Di ko mamugos nimo, pero maghulat ko, I am praying for you. Walay condemnation. Amen? And we have received many story out of it. So unsa tay number 1 nga buhaton? Paying attention. Study the Word of God. Number 2, meditating the Word of God. Basic kayo igsoon. Pero you know what? When I begin again to have this, receive this from the Lord in our Lord, mauni ang among gikinahanglan. Dili lang ka nag-study, you now begin to meditate. Joshua chapter 1 verse 8, balik-balik ang mga word din ha. Ready, one to go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall in it day and night. Meditation. Pag-meditate sa word ni Lord, mao ni siya ang pag-key to understand. No, meditation is the key to understanding. You cannot understand if you don't meditate. Ang mga butang na sige nimong pamalandungan, one day masabtan nimo. Walay mga tao nga nag-create og something nga dili bunga sa ilang series of meditation. Ang tanan nga mga founder, tanan nga mga naka-discover og mga something sa ilang life, bunga na sa ilang meditation. Kung gusto nimo ang imong life kanunay na sa presence ni Lord, use meditation. Ang nakanindot, ang atong meditation is in the Word, in the book of law. Kay pagbantay, pag nag-meditate gani ka, nga absent ang word ni Lord, pero gusto ka mag-meditate pero walay word ni Lord, kabaw na ka, unsay isaksak sa demonyo sa imong utok, samtang nag-meditate ka. Unsay isaksak niya? Ang imong kalisod, ang imong kapobrehon, ang mga problema, mga struggle, problema sa silingan, pati problema sa nasod sa Pilipinas, apil. Mao to imong gi-meditate. Pag mata nimo mayon ka, wa ginay paglaom na, wa na gitay paglaom man eh. Nganuman bunga sa imong meditation, imong gi-proclaim. That's why when you start meditating the Word of God, against all odds, the Word of God will stand and you can say and declare, Lord, because of your word, I can live my life. Ingnan mo katapad, meditation. Ibalik na to ang verse, ingon siya, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Two things nga mag-result. Number 1, ingon siya, for you will make your way prosperous. Say the word prosperous. And then you will have good success. Say the word good success. Nganong naay prosperity o nganong naay good success? Because of meditation. Because after meditation, the Bible said, you observe to do everything according to your meditation. Mailhan nimo ang tao unsa iyang ginapamalandungan sa mga pulong o aksyon nga iyang gitake. Change begin when you start meditating. The power of mindset. Change begin when you start meditating. Mo na wala pa'y nagmanifest sa action, wala pa nakita, pero nag-start kag meditate. Ang mindset pag nabaylo na-change ng mindset nimo, one day lahi na imong action. Kamo mo unsay pinakalisod bag-ohon? Ang mindset. Naanad ka na. Ingani na gid ni siya. Bisa kung saon pa nako ingana. Na mindset ka na eh.
But the moment you change your mindset, ang mindset ni mo karon nakakonect sa word ni Lord, nothing is impossible with God. Everything na akong i-pray, tubagon si Lord. Na-change yung mindset. So ang mga imposible mo yung ka na ipaglaom ni. Kini nga kagahi, pwede ni siya. Kini nga kalisod, makahawas ni. Nga naman, na-change na imong mindset. Kadaghanan gyud sa ato igsoon, nakapundar na sa atong utok nga maunag gid na ang sitwasyon. Kaya magawas na sa atong mga linya, sa atong mga bibig, ingana gyud na sila. Kaliwat gyud na nila. Na mindset na. Bisag unsaon pa nilag paningkamot, ingana ra gyud na sila. Huy, na mindset na. Ingnay mong katapad, change. Kinsay ganahan sa change? For the better. Kaya sa managtiayon, pag ang mindset ninyo na change, bisag unsa pa na inyong giagian, nga nagsigig away, nagsiglalis, pag ang mindset na change, one day your action will also begin to change. Kasi na-change na imong mindset. Lord, bisag ingani ni siya, pero dili ni siya ingani, Lord, in Jesus' name, I have your word. Nothing is impossible, Lord, when I declare. Kaya kung dili na ako ni siya madaog sa lalis na mo, madaog na ako ni siya sa luhod diha sa mga tubangan. Kaya every time nga iya kong awayon, di ko musukol, abi niyag pildi ko, dili ko pildi, dito ko sa tubangan sa Ginoo. Na-change ang akong mindset. Kaya one day, gaaway ko niya, nag-smile lang ko niya, walay away nga nahitabo. Kay nasuko, nag-smile, asa may away ditong dapita. Tama, mali? Kaya mo ni sekreto, magdayon, pag awayon ko si mo, smiley. Kumidja naman ang imoy. Bisan pa nag-aso-aso na, hikapara yung kilid, ana. Ayos lagi na. Nga naman, dili masunog. Kay siya raman ang nagkalayo, ikaw bugnaong tubig. Pagsagol sa duha, kanang kalayo mapalong ramana. Mindset. Pero asa na siya ni magihugot? Sa word, sa Ginoo. Kaya dapat ang managtiayon, magkauyon. Wala gingon ang Bible nga, ang managtiayon, magkagubot na sila. Wala. Ang Bible nagsulti, and the two become one. Uy, one naman dahi taan eh. Ngano nagkanya-kanya man lagi ta? Word ni Lord ang nagsugo ninyo. Kaya, dili pwede magkanya-kanya. Bisan pag-awayan kanya, word ni Lord nag-ingon. Second ay, word ni Lord, doon na kay basis sa inyong resolution sa problem. Applicable bisag asa. As long as you have the word. Psalm 119, verse 97 to 99. Oh, how I love your law. It is my meditation. Kanos all the day. Say the word all the day. Other translation, all day long. Yeah. So gikinahanglan di ay atong pamalandungan, meditation, ang law, ang word ni Lord. You through your commandments make me wiser than my enemies. Hallelujah. For they are ever with me. Na kanunay ang kaaway, pero wise ka kaysa ilaha. Na gihapon ang mga kaguliyang kagubot, pero you are above on your situation. Muhilak ka at tubangan sa Ginoo, pero humani mo gihilak, you are standing firm. Amen. Kaya bisan na'y problema, ingnay mong katabad, dili halata. O, tanawin mong katapad, halata o dili? O dili halata. Pero kung naanay time, sultihan ka na, kung kabaw ka pa lang, ingani, grabe man ikag problema, pero dili halata. Nga naman, kay balos siya, asa niya dadon ang iyang problema sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Kung wala kay time kay Lord, asa nimo gipabuhagay imong problema? Asa? Sa Facebook. Hoping ang tanan mo likes. Pero wala gyud ni like, ni sin lang. Wala pa gani ni comment. Kanong mo comment man sila? Wa man sila kay what's going on. Ang imong gisulti lamang dito,
mimik raman dito nga naghilak-hilak ka. Hu, 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 hu. No one cares you in Facebook. I tell you. The only person that cares you, katong mag-private message sa imo. What's going on? Private na, dili na dito sa imong gipost sa FB. Kanang nag-private message, nanay concern sa imo. Amen? Ayaw i-tell sa world ang imong situation. Kay mas dako ilang problema kay sa imo. But rather, meditate all day long the law of the Lord. Can I hear an amen? Next verse, verse 99. I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. Meaning testimonies, the Word of God, the story in the Bible, the people, the mga heroes of old, mo testimony nimo. Mo nang gingon ni for your testimonies are my meditation. So kinsa imong gi-meditate pag nagproblema ka? Si Job, si Joseph, si David, si Abraham. These are the people nga grabe ang giagian. Pero at the end, victorious sila. Sila ang imong pamalandungan. Every time nga daog-daogon ka sa imong maigsuon, huna-una si Joseph kung giunsa sa siya imong igsuon. Gibutang-butangan og istorya nga dili mao, si Joseph gihapon. Gipriso bisag way hinungdan, si Joseph gihapon. Pero gikan sa prison cell, nahimo siyang prime minister. Testimony. Amen? Pero kung wala kay word ni Lord, emotion. Di ba? Imo. Kanang imo ragyod na. Ayaw na naihatag sa uban kay mas dako ang ilaha kaysa imo. So meaning you have the right place to present your situation. Are we learning this morning? Amen. Meditating the Word of God means milking wisdom. Pag nag-meditate ka sa Word ni Lord, you are just drinking a milk. Very powerful ni ang milk sa batang gamay. Mao na iyang foundation. Diya sa makagain og strength, diya sa makagain og direction sa iyang physical nga life the moment do na siya milk from the mother's milk and from the milk nga ginapalit, nga ginaresita. Milk. The same. When we meditate the Word of God, we are milking wisdom. Meaning, nag-draw tag wisdom. Gina-ready ni mo imong kaugalingon igsoon. Nga mga any eventualities mo, abot, di na ka makuratan. Pag naiglinog, ayaw nagkakurat ka naiglinog. Gisulat na sa Book of Revelation. Naigira, ayaw nagkakurat. Na nasulat. Ikong wala kay Word ni Lord. Makuratan ka. Mga tao nga mag-BI ni mo, i-misinterpret ka kay nag-serve ka karon kay Lord. Grabe, warningan ka nila. Bago ka pa nag-serve kay Lord karon, nag-commit ka nga mag-serve kay Lord, warningan ka, hala ka, nganong nag-commit ka. Grabe, hadlokon man. Hala, nibalhin na ka. Ug mamatay ka, wag kay kalubngan. Problema din mo na ug mamatay ka? Asa kay lubong? Dili naman na yung problema, kay patay naman ka. Problema na sa mga buhi. Kaya mo na usayang mga butang nga ginahadlok sa mga tao. Hala, wag kay padulungan. Usay walay padulunganan. Klaro ang kong padulungan kay Lord. Kay naa kay Word. Kung wala kay Word, mobalik ka sa imong dati. That's why, ingay mong katapad, meditate the Word. Grabe, advance nga akong tigbutata. Letter A pa ko, letter B na siya. No? Eating the Word of God is the second. Kinahanglan day nato kanon ang pulong sa Ginoo. Jeremiah 15:16. Tanawan nito nga verse. Your words were found and I ate them. Okay? Akong explain ha. Kay basi kunyag excited kay mo. Mahurot ni atong Bible kini, mahurot ni. Pastor, nahurot na akong Bible, Pastor. Nga naman, I ate them, Pastor. I ate them. Gikaon ako, Pastor, ang word. Ang papel, literal, gikaon ako. Dili siya mao.
The words of God must be kanang digest. Kaunon siya. And your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Grabe si Jeremiah. Every time na word ni Lord, ginakaon niya. Sa atong moment karon, kamo mo how to eat the word. The moment makadawat ka og kanang promise ni Lord, mo yung ka, amen, that is eating the word of God. Kay daghan mga tao karon, I warned you, when they hear the words of God, when they hear the promise of God, kamo mo sa ilang reaction, bugal-bugal. I pray nga dili kay ngana. Daghan mga tao karon nga iwali ang mayong balita. That's why for sometimes my heart nagasakit ba. Kana bitang mga street preachers nato. Mga born again man na sila, naga-preach sila sa street unya, mga sakyanan nagiagi, mga tao gagiagi. Makit-an gid nako usay where in fact doon ako'y nakit-an nga experience sa ka street preacher just this week. Nga samtang nagwalis siya, gituro gud siya sa sa tao nga nagsakay sa tricycle. Of course, wala na dungog ang word, pero suko ba, gitudlo gid siya. E na-capture man sa sa camera. Kasi for people nga walay relasyon kay Lord, ang word ni Lord sa ila has no sense at all. Paano na ako na maingon? Wala sila sa church. Those people, ginabugal-bugalan nila ang words sa Ginoo. And I pray nga dili kay ngana. Can I hear an amen? Kaya every time na opportunity nga na word ni Lord, be there. Atong Sunday gathering dinhi, dili na siya singing dinhi, dili lang testimony, but most of all, the word of God, be there. Because mauna ang maghatag og direksyon sa atong mga kinabuhi. So never despise the word of God. Pwede nga di pa ka makasabot, pero never despise. Just say, Lord, make me understand. Lord, pasabta ko Ginoo. Sila grabe na nag-amen na sila, grabe na sila ka-excited. Lord, ako di pa ko kay kasabot. But dili nagpasabot karon kay di pa ka nakasabot, imo na siyang i-despise o bugal-bugalan. But instead, ask the Lord. Ask the Lord, Lord, give me wisdom to understand your word. Can I hear an amen to that? Amen. To dominate in life, you need wisdom greater than the world. To dominate in life, you need wisdom greater than the world. Kita naman ginato ni mga tao karon nga wala sila ipagpangalaga sa inyo, pero kuyaw sila. Pero again, ang word nagsulti, they will not last long. Only those having the word of God will stand for eternity. Sure na naigsoon. Og mao na nakapadasig sa ato nganong nagpadayon ta. Isaiah chapter 60 verse 3. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Kinsay magdawat ana nga verse? So na ako mutindog tawi kay murag relax na kay ta. Let's all stand. I want us to really receive as the Lord has given us this morning. Can we declare this word? Ready, one to go. Say it again. Who will believe that word? Take your seats. Gusto na ko ang Lord ni Lord, desire ni I believe ni Lord, Holy Spirit sa ato. Makasabot ka unsay plano ni Lord sa imo. Simple lang siguro naglingkod ra ka diha, murag wala nahitabo. Pero you know what? I declare that the Spirit of God is at work. The Spirit of God is at work in you. Matingala ka, ang imong heart karon gihimo lang nimo nga ground, and then the word of God na himong seed, gitanom nimo sa imong heart. Mao na ang magmanifest sa imo one day. Matingala ka, nindot ang nahitabo sa akong life. Something has taken place because you once upon a time received the word of God. Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Light means wisdom. Tungod na kay wisdom, people will come to you. O kung saan nga wisdom, may manifestation.
Ordinary ka lang nga life, gikan ka ani nga pamilya, maura ni ang background nimo. Pero the day nga mo rise up ka, the people will come to you. Mangutana sila unsay nitabo nimo. Oh, that is my prayer to everyone. And I believe na kita nga makatawan sa Dios, mao ni ang gidesign ni Lord sa ato one day. Kaya don't give up. Ayaw pag-undang because you're about to shine. And people were just waiting for your shining. Even kings here, ingon ang Bible, the kings at the brightness of your rising. Meaning, when wisdom manifests, brightness will be shown. Di lang bastang light, but brightness. Silaw ba? Bisag asa ka pangitaon kanila. Nga naman, dunay something nga nagsiga, naghayag, nabalitaan nila sa imo. Ang gusto nila i-verify. Tinuod ba ni? Tinuod ba ni? Tinuod ba ni? Agtuon daw nato. And true enough, by the grace of God, dunay nahitabo. And that's my prayer to you. If you believe and receive, say amen to that. So what is number 1? Paying attention. What is number 1? Number 2? Second to the last, nga paying attention to the word is praying and speaking the word of God. Praying and speaking, meaning prophesy. Pag doon na kay word, declare, i-pray ni mo na, Lord, thank you sa imong word, Lord. Thank you sa imong promise sa ako, Ginoo. That, Lord, that I'm not an ordinary person. I am your son. I am your child, O Lord. There is no fear in me. When you pray that prayer according to the word, it will come to reality. The Bible said in John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you. Unsay sunod? Ask whatever you desire, and amen. See? Kung mabuksan na gyud ta igsoon sa pulong sa Ginoo, naa dinhi ang atong inspiration sa life. If you abide in me, Jesus Christ declared, meaning kung doon na kay relasyon sa ako, abiding. And then ang pulong nako nagkuyog sa imo. If you abide in me and my words abide in you, doon ay resulta. Muna akong i-convey nga truth sa ato igsoon. Kay daghan sa ato nakabasaan nga verse, pero sometimes murag walay effect. Walay impact. Pero this is the word of God. Malula ka igsoon, malula ka. Whatever you desire, ingon sa nini, it whatever you will ask, whatever you desire. And it shall be done for you. Hallelujah. Say hallelujah. This is the word of God. I pray, Holy Spirit, make us understand this. Mag-journey tani. Busa ayaw pagbiya kay Lord. Ingay mo tapad ayaw pagbiya. Usahay ang atong life ni biya ta kay Lord, pero daghan tagi pangayo. Panahon na pangitaon ta ni Lord, asa man ay ka? Lord, na ako di sa sok-sok Lord, pero Lord tagay ko. So, wala dili maghaom. So the secret is abiding in the true vine. Jesus Christ is the true vine. We are the branches. Ang atong pagpamunga nagadepende lamang sa atong pag-connect sa tinuod nga punuan. Matthew chapter 12 verse 37. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. See? Kinsa kuno ang naghimo kinsa ta, kita ra pod unsay imong pulong nga gagawa sa imo. Kaya beware sa imong ginapanulti. Kay sa imong gipanulti, pwede ka ma-justify, pwede ka nga ma-uplift. Sa imong gisulti, pwede po ka mabagsak. This is the word of God. That's why nag-advocate ta. And I say it again to every one of us here. No more negative speaking to your brothers and sisters. No more.
Husband and wife, no more negative speaking to your husband, to your wife. Because whatever you speak, the devil will be there, and ang iyan na siyang inspire nga word, mahitabo. Mahitabo. Usahay, proud ta. Grabe gini akong bibig ba? Naila, ingon pa nila. Usay la. Demonyo na. Sulti ko saya nga, matumba. Uy, natumba. Grabe niya akong bibig ba? Dili na imong bibig. Demonyo. Naminaw siya sa imo. Gikat sa demonyo. Iyang gitrabaho. Nga naman, whenever words is spoken, something will happen. The evil spirit and the Holy Spirit. Amen? Kaya unsay gusto nimo mahitabo sa imong life, speak it out. Unsay gusto nimo mahitabo sa imong wife, sa imong husband, sa imong anak, speak it out. Unsay mahitabo sa imong business, sa imong trabaho, speak. Kung ikaw nagtrabaho, dugay na ka, wala na promote, mag-speak ka, Lord, I need promotion in Jesus' name. Lord, promotion belongs to you. You pray. Wala gusto mag-promote? Wala may nag-amin. Pero mao na, pastor, mao man akong ipangandoy pa sa dugay na kuani ba. Instead nga nag-pray ka sa imong gihimo nagbagulbol. Nangitag ka uban sa opisina, wa makakapansin. Unsa man di ay dugay na ta diri ba, wala na ta increase. Kristohanon ka, ikay nag-una-una. Unsa may ato sa natong buhaton, magwilga ta. Magsulat ta ba, mag-petition letter ta. Mao man ay gitudlo ni Lord sa ato, mag-petition letter ta kung wa ka increase. Kamumon sa advice ni Bishop Oriel, kung ang imong gitrabuhan karon dili maka-provide sa imong mga damgo o pangandoy sa kinabuhi, diya sa imong gitrabuhan karon, you are in the wrong position. Resign. Pangitag trabaho nga maka-supply sa imong mga dreams and aspirations. Mamana ang wrong nato nga place usahay. Pero asa ka na magsugod? When you start declaring, speaking the Word of God. Because speaking and praying the Word of God is another way of paying attention to the Word of God. Speaking and praying the Word of God is another way of paying attention. So pay attention is very important. Asa ba nakafocus ang imong mind whenever you have problem? Sa problem o sa Word of God? Many a times nasanay ta, kay daghan sa ato na malandong kanunay sa problema. Mubabad kanunay sa pagpamalandong sa problema. Hangtod sa sige nimong pamalandong sa problema, maka-create kag kanta nga dili mao. From the abundance of your heart, you will speak. Instead na imong kanta, God will make a way. Kaya nga imong gipamalandongan problema, Bombay will make a way. Bombay naman. Nangita na magkautangan. Kaya yung problema niya, kwarta man. May bawaan ni mo unsay ang pamalandongan sa aksyon ngayang buhaton. Kaya pag humanya pamalandong, maadto kag ikuan, nga naman, mangutang ko, mautoy bunga sa iyang pagpamalandong problema, wala sa word ni Lord. Lingay mong katapad, murag ikaw lagi na kaniadto. Dili na karon. Amen? So inay mong katapad, Word of God. Each time you speak the Word of God, you are declaring the wisdom of God. This is truth. Each time you speak the Word, you are declaring the wisdom of God. I-rehearse ni mo na, i-rehearse ni mo na, i-rehearse until one day, that Word becomes a wisdom. Ang kung naay wisdom, lahi ang dagan sa imong kinabuhi. Dunay manifestation. What is the manifestation? Miracles, signs, and wonders. Because of the wisdom. Nag-learn ba tayo this morning? Bear with me, taas-taas gini siya. Because doon ako'y goal na mahitabo sa atong life. Amen. Wisdom is knowing what to do, knowing how to do it, and getting the right results. That is wisdom. Mailhan mo ang tao nga naay wisdom. Nga naman, una, nahibalo siya unsa iyang buhaton. Og nahibalo siya unsaon pagbuhat. Ang ikatulo, very important, og iyang makuha ang tamang resulta.
Muna, daghan ka ng mga tao, may kayo mo advice, di ba? Uy, ingani ni bay, para ka mo dato, ingani ang buhato ni mo. Unya, may ngontong yung gusto, ikaw na dato na, wa pa lagi. Walay wisdom. Ingani ni pagtrabaho, kanang guba ba, kayong guba, ingani ni, ikaw daw trabaho, ay di ko ka maubay. Prinsipyo lang ni nga ako. Walay wisdom. Batang tinod na wisdom, kahibalo ka, ganay problema, kahibalo ka, unsaon pagsulbad, and then, nai-resulta nga sakto. So, inay mo katapad, acquire wisdom. Para ka makaantigo. Para ka makasayod. Kung nag-develop ito prayer na to, Lord, kaming tanan, mga problem solver mi, Lord. So, paano ka maging problem solver? Pag doon na kay wisdom. Asa ni mo akay ng wisdom? Sa word ni Lord. And meditation and speaking the word is very, very important. Isaiah chapter 55 verse 10 and 11. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed the sower and bread to the eater. Verse 11, this is the word. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I sent it. Mapansin ninyo, pag nanay opening si Lord sa ato actually, always ang end result sa iyang word acquiring, ang end result, notice ha, every time na si Lord ihatag sa ato nga guidance, direction, gusto ni Lord ang ending niya, ang word na prosperity. Kay Lord na nga word. Kay unsay hinungdan sa wisdom nimo kung di mo lang magresulta sa paglambo. Og mangyon tag prosperity is not limited on money. Prosperity in your health, prosperity in your relationship, that includes the material blessing, prosperity. Did you hear it? Kay kung dili mo kabantay, mao ni ang grabe nga ginaatake karon sa mga kauban rapod nato nga mga magtotoo. Ingnon kanila, kanang inyong simbahan kay prosperity gospel lagi na. Ang tubag, nasulat ba sa Bible? Oo. Unya unsa may problema? Ang problema sa prosperity, kung mupatay kag tao para lang ka madato, kung mangilad ka para lang ka madato, that's the problem of prosperity. Pero kay Lord, wisdom acquiring, life-changing and transformation. After that, the Bible said, you will prosperous. Amen. So therefore, you speak, you declare. Ayaw pagtalaw, magsulti ka, Lord, sama sa imong giingon, Lord, mudato ko, uswag ko, Ginoo. In fact, usa sa character sa Bible, pangalan niya si Isaac, grabe ang iyang gi-declare. And you know what? For some time, maulaw ko mag-declare ani, pero I begin to declare for myself because it's in the Word of God. And gusto na ako this morning mag-declare kaniini. Genesis 26 verse 13. Are you ready? Eyes on the board. Are you ready? Ibutang ang imong pangalan diha. Kanang daman, imo ng pangalan. Are you ready? Makakita si Lord sa imong declaration karon, katong dili mag-declare, problema na nimo. Karon gitagaan ka nag-chance na mag-declare. Ready na? Kaila ka sa imong pangalan? Basig nakalimot ka. Okay? Ibutang imong pangalan. Ready? 1 to go. Charlie began to prosper and continued prospering until I became very. Lord, i-bless ang tanan nga nag-pray. Word ni Lord igsoon. Dili ni special word nga gisulat para lang this morning. Word ni Lord. Meaning it is but the design of the Lord for us to become prosperous, continued prospering, and became very. Kulbaan lagi mo. Ang uban sa ato, sa tinod lang, dili pa ready. Si Lord andam na, ikaw dili pa. But daghan rin sa ato karon nga ready na.
But I challenge you, ikaw nga di pa ready, mag-andam ka. Hangto dili ni mahitabo sa imo, keep on journeying in the Word of God. Because this is true. That's why speak. Kaya gi-speak na ako eh. Word man ni Lord. Ingon ang aton challenge number 3, paying attention to the Word of God. Pray and speak. Then I pray and speak. Because something nga gusto ni Lord mahitabo sa atong tanan. Are we learning? Number 4 and the last, very important. Everything must be based on the Word of God. Will you agree with me? Everything. Say the word everything. Gusto na ako makonvince tagyod mo ni ini. Ayaw gid pag-move sa imong life kung wala kay word ni Lord. Ayaw. Everything must be reflect on the word. Especially mga batanon, mga young people. Ayaw ninyo i-waste na inyong life nga batanon ka pa, relax ka pa, dula-dula ra, simba nga dili seryoso, ayaw. I challenge you. Maghimo kag desisyon. Kay grabe ang chance nga gihatag nimo. Ang mga may edad na, mingon sila, Pastor, medyo kuan na mi ang among edad. No, you can still start. But my challenge is for every young people here. Mga batanon, ayaw na mo pagdula-dula sa kinabuhi nga dili mo seryoso kay Lord by not having the Word of God in your life. Kay kung dili mo magseryoso, si Satanas seryoso. But today, I decree and I declare that every one of us must be life nato ma-inline sa Word ni Lord. Therefore, everything must be based on the Word of God. Do not work without the Word of God. Can I hear an amen? Ayaw pagtrabaho kung wala kay pulong ni Lord. Ayaw paghimong desisyon kung wala kay pulong sa Ginoo. Spend in the Word of God and your life will be fully secured. Ayaw lang pagbase sa ginasulti sa uban. Yeah, may mga advice sila nindot, but go back to the Word. Go back to the Word. Matako sa sato din nagawentro og problem karon nga grabe murag higante di na nimo murag gitabunan ka na, go back to the Word. Unsay giingon ni Lord sa imong problem karon? Ayaw pagpa-overwhelm sa problem nimo. Ako, I have my struggle. We have our struggle. By the grace of God, wala may nagpa-apekto. Because after nga gihilakan na mo na kay Lord, go ahead, go on, life must go on. I have my word, Lord. Is that an amen? The same sa imo. Go back to the Word. Without the Word of God, the foundation, whatever you are doing, your work will not last eternally. This is a profound truth. Do not underestimate this truth. Without the Word of God as foundation, whatever you are doing, your work will not last. Mao bitaw ang mga kaminyoon nga dali lang magbulag, wala may foundation sa Word. Tinuod na. Naay mga nagpakasal karon, bunga lang sa mga pagbati. Sungog-sungog lang, nagkaangayan lang sila. Walay word ni Lord. After sa wedding, nakita ang batasan sa usa, nakita ang batasan sa di man day ni mao. Buwag. Nganong nagbuwag man? Walay word ni Lord. Dili maglast. Amen. Kaya sa mga dalaga ulitaw din before mo magsulod, mga dalaga, before mo mag-say yes sa tao nga nangultaw ninyo, na kay word, siya po na word. When you connect to one another, bisan pag, Lord, murag imposible man kami, Lord, hindi kinimaw akong gidam ko nga tao, Lord, pero na may word ni mo, Lord. That relationship will last for eternity. Amen. Ang nag-amen, mga minyo man. Mga dalaga ulitaw, murag di man sila dalaga ulitaw sa amen. Para ni sa inyo, para ni sa inyong pagsulod sa kaminyoon. Magminyo man ka mo. Gawas lang, Pastor, na ako'y gift of celibacy. Lansangan ako na karon ha, gikan karon di na ka magminyo, na kay gift of celibacy. Single for life. Si Lord ra imong bana o asawa. Okay ra na. Pero one day, ka na imong kasing-kasing, mo buto-buto man na. Ana o, layo kayo, ana.
Kung samtang nag-ana, nagtanaw kaniya, siya Ginoo. Lord, siya man ni Lord, pero Lord, dili sa Lord. Word sa nimo, Lord. Pag naanay word, bisan pag dili siya, nakoy word. Musopak ka sa kabubuton sa Ginoo? No. Hadlok lagi siya. Naman kay word. See? The power of the word. Everything dapat nasa word ni Lord. Only the word of God guarantees stability in everything you do. It can withstand any assault of the enemy. Next slide. Mag-withstand siya sa any assault of the enemy pag nakay word ni Lord. Ang imong life attacked by the devil. If you have the word, you are protected. Say amen. If God is for us, who can be against us? The word na ni Lord. We are covered by the blood of the Lamb. Word na ni Lord. You are already clean because of the word spoken to you. Word na ni Lord. Nga nung magsigi pa magkagpasan na imong problema, imong sala, nga na may word na gingon, nga cleanse ka na when you confess. Nag-uban sa ato, bisan pag 5 years ago na nga sala, nagsige pagpasan karon sa iyang sala. Hingnay mong katapad, buhiin na na. Aron ka mahimo na kang gawas nun, nga mag-serve kay Lord. Say amen. The Word of God is God's approval. Therefore, signs and wonders are inevitable. Hingnay mong katapad, you are antag-anable. Hindi mo kasabot, no? Antag-anable, meaning signs and wonders. Karon diri pa ka, pero sunod adlaw, grabe nang imong maabtan. Muna nga ayaw i-underestimate imong katapad, kay mao nay gamiton ni Lord nga magtabang sa imo. Amen. Kay naa na siya word ni Lord. Approved na sa Ginoo. The Word of God is the seed from which all supernatural works are obtained. No word, no supernatural backup from God. Supernatural. Hindi mo katapad supernatural. Get ready for the supernatural. And the supernatural will take place when you have the Word of God. Everything na mahitabo sa kalibutan will be natural. Only the Word of God can make us supernatural. Ayaw pagtanaw sa imong background. Ayaw pagtanaw sa kagikan sa imong apelido. Kayang tinuod sa dihang nakigrelasyon ka na kay Lord, ang imong amahan ang Ginoo na. Kanang imong ginikanan, instrumento ra sila ni Lord. Ikaw, tinuod nimong ginikanan ang Ginoo. Say amen. Gusto na ako, mag-mindset ta karon. Kung ang imong tinuod na ginikanan ang Ginoo, kinsa man ang Ginoo, tag-iya sa tanan. Nagbuhat sa langit ug yuta. Unsa nimo siya? Amahan. Kinsa ka sa iya ha? Anak. So kung unsang nasa amahan, naasa? Mao na imong kinabuhi. Murag lisod no, pastor makalibog. Murag dili tinuod. Siya akong amahan pero di man mao. Because you are just started. Kaya kung na-mindset ka ni Ana, kanunay ka mag-align sa will sa Father nimo. Kanunay nimo gihaom ang imong life. Unsay kabubuton sa akong amahan? Go back to the Word. Unsay gusto niya akong buhaton? Go back to the Word. Kaya ko, anak naman ko nimo, Lord. Ulitaw pa ko, Lord, ingon na imong Word. Do not equally yoke with the unbeliever. Lord, anak naman ko nimo, Lord. Kung na ako'y uyab, Lord, nga believer, una ako siyang iwin, o di Lord, dili sa mao, kay believer ang akong iminyuan, word na sa akong amahan, na kay anak nga guidance. So on and so forth, na guidance sa Father, because gi-recognize nimo siya nga imong amahan o anak kaniya. So therefore, unsay naa niya, nasa imo. You are for signs and wonders. Ingna imong katapad, ay kumpiyansa nako. Tubag sa imong katapad, dugay naguwa ng kumpiyansa nimo.
So without the word of God, I can do nothing. Is that an amen? If the foundation of your life, ministry, and business is not founded in the word, you are going to labor without results. And this is the last. If the foundation of my life, ministry, and business is not founded in the word, I am going to labor without results. Na result, yes, temporary. O ka na nga temporary nga result, mo na mag-cause sa imo, nga kapuyon ka, mahago ka. Amen? Shall we all stand as we have the application? Everybody? Pay attention. Boys here. Every one of us. Application is very important. Mag-unsa man ang atong gikatunan karon kung dili nato i-apply. This morning, mag-pray ta. Mangita grace kay Lord. Sige, can we have the application? Number 1, find scriptures in everything that you do. Kanang imong gibuhat karon, pangitaan na sa scripture. I-align ang imong life sa scripture. Unsa imong present status karon, i-align nimo sa scripture. Lord, ang ako bang life subay ba ni sa imong plano or dili? Kining akong i-decision, Lord, nakasubay ba ni sa imong word o dili? Pag dili, decide, Lord, I will go back to your word. Lord, ang akong gibuhat karon, Lord, malipay ba kaani sa mao ba ni imong plano sa imong word? Pag dili, decide. Ayaw na pagalanganin. Grace ni Lord is sufficient for you. Number 2, meditate on them intensely until you will have God's wisdom for them. Ayaw dayon ura-urada nga emotional ka. Like for example, naisayop, naimali, nga nasay mo karon. Pag ulit ni mo karon, ayuso na to ni, kaya di siya mao. Ayaw dayon, meditate. Say the word meditate. Process ba? That's why, you know what, kining a ministry, this is a ministry given by God to love anyone. As God loves everyone, especially the sinners. Kung niani ka din karon ni aka imong life guba, daot, wrong relationships, so on and so forth, bisyo and everything, naa ka sa tamang lugar. Walay mag-condemn sa imo. But allow the Lord through us, your pastor and the leaders, nga i-guide ka, i-process ka sa word. So that one day, mahaom ang imong life sa word ni Lord. Meaning, meditate. No condemnation. Anyone is welcome. Where in fact, ang gipangita ni Lord ang makasasala. Pag-abot nimo sa presence ni Lord, ingon si Lord, neither I will condemn you. But unsay yang gingon? Go and sin no more. Meaning, process your life. Can I hear an amen? Number 3, nga itong buhaton and application, allow the word of God to enter your heart. Lift up your hands, close your eyes. Allow the word of God to enter your heart. Meditate. Asa nga area sa imong life today na gusto nimo maayos ni Lord, ayuso ni Lord, willing ka nga magpaayos. Meditate on that. And allow the word of God to penetrate into your heart. What about commitment, promises? Allow the word of God to penetrate in your heart. Maybe wala ka pa nag-decide nga mag-spend time sa pag-study, meditate sa word ni Lord every day. Kung kana gi-convict ka ni Lord this morning, allow the word of God to enter your heart. And pray. Come on, open your mouth and pray. Everyone respond to the word. Everyone. Walay exempted ri igsoon. Walay special child ri. Everyone respond. Pray.
Pray. I challenge you to pray. This is a personal commitment. Walay masugdan sa imong life kung dili ka mag-commit. Walay masugdan sa life kung walay word. Everything start in the word. In the beginning was the word. And be excited the moment you have the word. Be excited because the word will manifest. Father, Amahan, salamat sa imong pagmahal, paghigugma kanamo. Salamat, Amahan, sa imong grasya. Salamat, Amahan, sa imong gugma. Salamat sa pulong nimo nga nag-invite sa amo niining kasiguruhan sa kinabuhi. Today, we commit our lives to study your word. We commit our lives to meditate on your word. We commit our lives to speak your word in prayer. And Lord, we commit that everything that we do, we'll begin with the word of God. Lord, today we speak here with our prayers, oh God, that let your people, our hearts will be fully saturated with your word. Nga dili kami malingla, ma-deceive sa enemy because we have the word. Lord, dili kami ma-deceive sa mga problem, mga situation because we have the word. And today, Lord, seal the word in our hearts that we will always rely in your word because the word is Jesus. The word is Jesus. We will call upon the name of the Lord Jesus, the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word became flesh, and that word is Jesus. Therefore, Lord, let your people experience this, oh God, from the depths of their hearts, Lord. We give you praise, we give you glory and honor in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Magpaka na to si Lord. Remain standing. Get your offering.